Sometimes, we just need to pause. Take a break from the noise and go somewhere peaceful. Today, I'm heading to Caucawa Bay. Bike ride muna, konting nature adventure, simpleng chicken barbecue, pero higit sa lahat, oras para sa sarili. To reflect, reset, and plan for what's next. This is not just a trip. This is part of the journey. Ako nga pala si Paring Mike. Tara, samahan niyo ako. Talaga ng panahon pero kailangan ko na talagang magpunta sa kumonek sa nature. Mas madaling mag-isip pagka magawa ng mga plano para sa akin kapag nasa nature ka. So, let's go! Hi, eto na. Nasa biyahe na tayo. Ko lang sa inyo, no? Ang tagal kong inantay itong holiday na to. May 4 na araw kaming holidays ngayon. 4 na araw na holiday. So, inantay ko siya simula January. January hanggang ngayon, talaga walang pahinga. May pahinga linggo lang. So, talagang bakbakan sa trabaho. Gusto ko na talagang gumala, magpunta sa dagat. Kaya lang ngayon, nabigyan ng pagkakataon, 4, bali 5 nga eh. Webes pa lang umuulan na. Hanggang ngayon umuulan pa rin. Isang araw na lang ang pahinga. Talagang hindi na pagbigyan ng magandang panahon. May mga nakaraan medyo umiinit saglit pero uulan pa rin. Kaya talagang pero okay lang. Nakapahinga naman. Pero hindi ako papayag ngayong araw na to, hindi tayo lalabas. Samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo ang ganda ng Caucawa Bay. Sa una kong YouTube channel, siya ang unang-una ko ring in-upload na video. Pero hindi ako nagsasalita nun eh. Ngayon medyo makapal na yung ano natin eh. Makapal na yung patamaan natin eh. Kaya mga pare, samahan nyo ako. Iikot ko kayo sa Caucawa Bay. Papakita ko sa inyo yung mga lugar doon na pinupuntahan namin dati. Sana makababa tayo dun sa baba. Makita nyo, makapagpalipad tayo ng drone. Sana, kasi maulan eh. Pero kaya yan, gagawin natin ng paraan yan. So ayan, palabas na ako ngayon ng anong lugar na to? Ormiston. Maya doon sa taas, medyo ano na yan. Medyo bulubundukin na yan. So 41 minutes lang, nasa ano ka na, magandang lugar ka na. May mas malapit pero mas prefer ko talaga yung Caucawa. Ibang binibigay sa akin ng Caucawa pag nasa Caucawa ako. Iba yung peace of mind na nakukuha ko sa Caucawa. Favorite place ko talaga siya, sa madaling sabi. Simula pagdating ko rito, siya na yung madalas kong pinupuntahan. Pagka gusto ko lang ma-relax, kumonek sa nature. Yan. Kaya lang bawal mag-overnight doon, kaya kalimitan maghapon lang ako doon. Pero pagka ganito ang panahon, baka hindi natin masyadong makita ng maayos yung view. Pero baka mamaya gumanda yan, sana. Okay, balikan ko ulit kayo mamaya, ano? Welcome to Caucawa Bay, isang hidden gem na nasa bandang southeast ng Auckland. Around 50 minutes lang na biyahe by car. Pero pakiramdam mo, nasa ibang mundo ka na. Tahimik, presko, at relaxing. Noong unang panahon, ito ay tirahan ng mga Maori. Dito sila namuhay gamit ang yaman ng lupa at dagat. Sa paligid, may mga natitira pang site o sinaunang settlement na makikita pa rin ngayon sa Waitawa Regional Park. Dumating ang mga European settlers noong 1800s at nagsimula magtayo ng mga farm. Eventually, naging holiday spot ito ng maraming Kiwi. Hanggang sa naging permanenteng tahanan ng ilan. Ngayon, nasa halos 600 na lang ang populasyon dito. Konti, pero sapat para mapanatili ang katahimikan ng lugar. Kung mahilig ka mang isda, swak dito. Madalas makahuli ng snapper, kahaway, trevally, at kung low tide, pwedeng mamulot ng cockles at pipi sa dalampasigan. Kaya kung gusto mo mag-reset, relax, at lumayo saglit sa city life, Caucawa Bay is the place to be. Every heart and soul needs to be whole, and the road
signs keep changing as the road stretches out ahead, and the mood keeps on changing. All I wanna do is lie down in bed. Ang ganda oh. Ay. Diyan, pwedeng manguha dyan ng mga ano, yung parang halaan dyan pag low tide. Pero sa ngayon, parang mataas na yung tubig. Hindi ko alam kung pababa pa yan o pataas na eh. Daming itik oh. Kita nyo ba? Ayun oh. Mga itik yan o gansa. Ano? Pato. Ang dami oh. Kung pwede lang hulihin oh. Kahit isang buwan na, libre ng ulam. Oh, gaganda ng bahay, ganda ng pwesto ng bahay nila. Ganda ng pwesto ng bahay oh. Yun oh. Kabayo. Natango. Ayun yung sasakyan natin. Diyan ako nagpark. Para maganda yung view. Ayun yung pwedeng panguhanin doon ng cockles. 50 lang, isang tao. Gym pala to. Ay, umalis na rin sila. O, dapat doon ako nagpark. Morning! Ganda ng pwesto ng bahay nila. Siguro ang mahal ng bahay dito. Oh, ang ganda oh. Doon tayo pupunta doon, sa dulong yung papasok doon. Maganda pa doon. Balikan ko kayo mamaya. Morning! Good morning! Ang babait ng tao rito, no? Napakapalabati nila. Ito yung pumarking kanina. Ang ganda oh. Your best kept secrets underground. Oh. Your hand on my chest, my heart beats for you. I keep my arms out and hold you
Pabalik na tayo sa sasakyan. Ayun na. Kita nyo ba? Yung sasakyan natin. So, papahinga lang tayo siguro hanggang magtanghalian. Pahinga lang muna tayo dito saglit and then prepare na tayo ng lunch. Wow, lunch, tanghalian. Ano? Kita nyo ba yan? Diyan muna kayo ha. Panoorin nyo ako mag-setup ha. Yeah. Andito tayo sa part kung saan yung kuhanan ng ano, kung saan yung kuhanan ng halaan. Wala lang nangunguha. Ayoko naman lumusong mag-isa kasi tatakot ako eh. Sarap sana magkape rito. Makabili ka muna ng kape ano? Oo nga, bibili muna akong kape. Saan kaya meron? Sana meron dun sa tindahan. Sige, bibili muna tayong kape. Merienda muna tayo. Tapos hanap tayo ng spot kung saan tayo magtatanghalian. Pero dito, okay na dito yo. Ang ganda na. 'Di ba? So let's see. Kasi mamaya mainit na pala rito. So mas prefer ko talaga doon tayo sa tabing dagat mamaya. Bibili muna akong kape para mas cinematic. Samahan niyo ako, bili tayong kape. Malapit lang naman yung tindahan, pero sana may tinda silang kape. OFW ako, mag-isa sa ngayon, pero hindi ibig sabihin na habang buhay ganito. Lahat ng pagod, sakripisyo, at pagtitiis may dahilan. May pangarap para sa pamilya. Alam ko darating din ang araw, hindi na ako mag-isa sa mga ganitong biyahe. Kasama ko na silang tumawa, magbike, magluto, at sabay naming haharapin ang bukas. Kaya habang wala pa sila, tuloy lang. Gawin kong matibay ang pundasyon dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang gantimpala, hindi lang tagumpay, kundi muling pagsasama-sama. But with you everything has changed. Even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain? Ay, so ayun. Doon tayo, pupwesto. Yeah. Ganda oh. Hindi na nakita ang spot. Oh. This time it is different. Sometimes I can't understand how it can be. Yan. Meron tayong marinated chicken leg. Grill pa natin kung tatry ko muna dito kung anong magiging last. So sinalang ko na siya pareho. Yung isa ay sa uling, yung isa ay dito. Try natin kung anong pinagkaiba ng lasa. Mas umuusok na siya oh. Naaamoy nyo ba? Ang sarap no? Bango. Sarap, nakakagutom na talaga. Hindi na ako makapagantay. Yan. Kain tayo. Nagawa ko ng toyo tsaka lime. So nilagyan ko siya ng sapin kasi mainit. Ilagay ko siya dun sa ihawan kanina, sinalang ko para mainitan yung kanin. Alas 3 na. So talagang gutom na. Naalala ko na naman, nung nasa Pinas ako, tuwing kalimitan, pag wala akong masyadong gagawin, pag linggo,
madalas kami sa bukid nakakain. Punta kami sa bukid ng tatay ko. May kubo dun eh. Latag kami dun ng banig. Salo-salo kaming kumakain. Kasama ko yung mag-iinya ko. Kahit simpleng pagkain lang, basta magkakasama kayo, nagiging masarap eh, no? Tapos agaw-agawan pa. Mag-aaway pa kasi may nauubusan. Sayang balikan. Pero mangyayari pa rin naman ulit yun. Dito naman, pag day off ko, sama kami, gala kami. Punta kami rito or sa ibang lugar. Lapit na yun. Nararamdaman ko. Hindi ko lang po nakikita sa camera. Pero, yung tatlong bata ron, yung pamilya na yun na naglalaro, nagsuswimming, 3 lalaki at 1 baby. What a coincidence naman talaga, no? Yung panahong nagdadrama-drama ka, tapos ganyan pa, no? Ang anak ko ay 3 lalaki at 1 babying babae. Ganun-ganun din sila. Ngayon, pinapaiyak nila yung sumunod sa baby. Pinapaiyak ng mga kuya. Yung nanay galit na. Ganun-ganun din si Mengay. Inis na yung nanay kakasaway. Ano, 3 lalaki oh. Galing naman. Ayos. Isa pang natira. Hindi ko na makain, nagawa ng baka mabigla ako, nagutom ako eh. Kasakit na naman tiyan ko. Pero gusto ko pang kumain. Pero bukas na to, pambabawon ko sa trabaho. Sarap. Sarap niya. Grabe. Ang ginawa ko kasi pag marinate dito, pang mang-inasal. Ginaya ko sa YouTube. Tapos nung kumain, no? Ganyan ang view. Diba? Ay, sarap. Salamat sa pagsama sa isang simpleng araw, hindi ko na maantay kasi kwento, baka matraffic isang tayo. ride, isang luto at isang sandali para So ayun, maraming mag-isip. salamat sa Pero pagsama baka- nyo. Salamat sa pagsama sa isang simpleng araw na puno ng kwento, isang ride, isang luto at ilang sandali para mag-isip.
pero malaking paalala kung bakit ako nandito. Oo, mag-isa man sa ngayon, pero hindi habang buhay. Tuloy lang sa trabaho, sa pangarap, at sa buhay. Dahil darating din ang tamang panahon ng pagsasama at hindi na pamamaalam. Hanggang sa susunod na vlog, ingat kayo at huwag kalimutang mangarap. Paalam!